So ano ang napansin natin sa mga example natin kanina? Una, yung mga variables mismo ay neutral. Ibig sabihin, yung variables, hindi sila inherently positive or negative. Hindi sila inherently positive or negative. Yung value nila ay depende dun sa konteksto. Halimbawa, yung presyo, o hindi masama ang mabuti yan. Yung pagbabago lang nito, pagtaas o pagbaba, ang may epekto sa ibang variables. Pangalawa, yung mga determiners na same at opposite, S at O, yun yung naglalarawan sa ugnayan ng mga variables. Yung dalawa na yan ang nagsasabi kung ang pagbabago sa isang variable ay nagdudulot ng same or nag-opposite na pagbabago sa isa pang variable. Sa madaling salita, yung variables ang ano. At yung S at O, yung papaano sila nagkakaugnay. Yung S at O, yung nagbibigay ng direction at nature doon sa relationship. Kung titingnan natin, yung mga examples na to, investment to wealth, medication to recuperation, police visibility to crime, madalas sila ay mga causal effects. Maaring mag-loop pabalik. Paanong paraan? Mas mataas na investment to wealth. Yung wealth po pwedeng mag-loop back pabalik ng investment. Medication to recuperation, yung recuperation pwedeng mag-loop back sa medication. Police visibility to crime, yung crime pwedeng mag-loop back sa police visibility. So sa madaling salita, pwede silang mag-loop back. Okay, again, hindi lahat naglo-loop back pero pwede silang mag-loop back. Sa systems thinking, yung mga causal effect, yung mga causal effect ay hindi lang basta dulo ng kwento. Madalas, ang effect ay nagiging cause din ng iba pang effects at maaaring mag-loop back at makaapekto sa original cause. Ito yung nagtutulak dun sa lagi nating sinasabi na systems behavior. Yung systems behavior, yan yung paraan kung papaano nagbabago at gumagalaw ang isang sistema sa paglipas ng panahon. So, hindi to basta-basta random yung ugali ng sistema. Hindi to basta-basta random na nangyayari. Embedded na yung ugali ng sistema sa system. Resulta yan ng mga interconnected relationships at feedback loops sa loob ng sistema. Halimbawa, sa isang economic system, expected mo na yung systemic behavior niyan, yung systems behavior niyan. Bakit? Kasi, pag tumaas yung demand, nagdudulot ng pagtaas ng presyo. Pag tumaas yung presyo, nagdudulot ng pagtaas ng production. Diba? Na maaaring magdulot ng pagtaas ng employment, maaaring magdulot ng pagtaas ng demand, umiikot lang siya. So ito ay feedback loop na nagpapaliwanag doon sa economic growth. Dahil sa mga feedback loops na yan, nakikita nyo yung ugali ng system. So, kaya nga sa halip na straight line, A is to B, ang relationship sa systems thinking, madalas na nagfo-form ng loops o mga paikot na ugnayan. A is to B is to C is to A. So yung mga feedback loops na ito nagpapaliwanag kung bakit ang isang sistema ay maaring mag-grow, umunlad, maaring mag-decline, bumagsak, maaring mag-stabilize lang siya o maaring mag-oscillate. Bottom line, yung pag-unawa natin sa loops ay mahalaga para maintindihan natin yung pangmatagalang ugali o yung long-term behavior ng isang system. Bakit? Ba't kailangan yon? Number one, para makapag-predict tayo ng future outcomes. Then kung nape-predict natin, number two, makakagawa tayo ng interventions. So, meron tayong tatlong examples dito na nagfi-feedback loop. Investment to wealth, wealth to investment, medication to recuperation, recuperation to medication, police visibility to crime, crime to police visibility. So, una alamin muna natin yung direction ng kanilang relationships, yung determiners natin, di ba? So, ang pagtaas ng investment, pamumuhunan, nagpapataas din ng yaman. So same siya. So, ang pagtaas ng wealth ay nagdudulot din ng mas maraming investment dahil mas maraming pera po pwede mong i-invest. So, same din siya.
So, yung investment to wealth, wealth to investment, ay isang reinforcing o positive feedback loop na maaaring magdulot ng economic expansion. Punta naman tayo sa gitna. Mentras marami ang medication o mataas yung gamutan, napapataas ang paggaling o recuperation. So same, di ba? At ang recuperation ay nagdudulot ng mas kaunting pangailangan para sa medication dahil gumaling na ang pasyente. Opposite. So ngayon, kung titingnan natin ng isang buo itong feedback loop na to, medication to recuperation, recuperation to medication, yan ay isang balancing o negative feedback loop na nagpapanatili ng health equilibrium, nagbabalanse sa kalusugan. Then, ito pang isang example. Kapag mataas yung crime, kailangan ng mas matinding police visibility. Ibig sabihin, kailangan ng presensya ng police. So, same yan. Pero, pag tumaas na yung police visibility, mapapababa nito ang crime levels dahil matatakot syempre yung mga kriminal. Okay, so ibig sabihin, from police visibility to crime, opposite yan. So ito ay balancing or negative feedback loop. Another example, loop sa pagitan ng consumption sa savings. So pag mataas ang consumption, paggastos, mababawasan yung ipon. Dahil mas maraming pera ang ginagastos, so nagkikreate siya ng opposite relationship. So, yan. Ngayon, pag bumaba ang savings, magdudulot din yan ng pagbaba ng consumption kasi wala nang pambili yung tao na maaaring magdulot ng economic slowdown. So, ito ay same. So, kung titingnan natin tong isang feedback loop na to, ito ay isang balancing or negative feedback loop. 3 examples pa. Ayan. So, simulan natin sa kanan para maiba naman. Ay, sa gitna pala. So, meron tayong resources to immigration, immigration to resources, resources to emigration, emigration to resources. Okay. So, let's say yung resources yaman. Tingnan natin ang relationship sa immigration. Pag sinabing immigration, pumapasok sa atin yung mga tao. And then, tingnan din natin ulit yung resources, yung relationship niya sa emigration, yung paglabas ng mga tao galing dito sa lugar natin. Pag bumaba ang resources, bababa din ang immigration. Walang pupunta sa atin, sa bayan natin, kasi walang available na trabaho. So, mababang resources, mababang immigration, same. Mataas na resources, dadami ang immigration, same. Pero, kung mataas ang resources, ang immigration, bababa. Pag mataas ang resources, ang immigration, bababa. Bakit? Ano ba yung immigration? Dito nakatira, mga ibang lugar. Bakit? Maraming resources nito, bakit pa ako lilipat? Pero, kung mababa ang resources, tulad ng nangyayari sa Pilipinas, tataas ang immigration. Dahil maghahanap ng ibang lugar yung mga tao na may mas magandang opportunity. At kung mataas ang immigration, ang resources, mataas din. Bakit mataas din? Kung ang immigration ay maraming taong umaalis sa lugar natin, na may maintain yung mga resources. Pag immigration naman, maraming lumilipat sa atin, nababawasan ang mga resources. So, yung resources to immigration, immigration to resources, at yung resources to emigration and emigration to resources ay parehong balancing or negative feedback loops. Dito naman tayo sa una, sa forest to natural resources. Yung kagubatan, may direktang kinalaman niya sa natural habitats o yung tirahan ng mga hayop. Kapag nabawasan yung forest, nababawasan din yung natural habitats. So, same siya. At kapag nabawasan yung natural habitats, nagdudulot yan ng mas maraming deforestation. So, same din siya. Dahil naghahanap ng ibang lugar yung mga hayop o dahil sa ilang illegal logging. So, ito ay nagiging reinforcing o positive feedback loop
na nagpapabilis sa environmental degradation, sa pagbagsak ng kalikasan. Narito pa ang mga huling examples. Yung profit, kita, at yung loss. Pag sinabing loss, pagkabakarote, lugi, okay? Magkasalungat yan. Bakit? Pag tumaas yung profit, siyempre, bababa yung lugi. At pag bumaba yung lugi, magdudulot yan ng mas maraming profit. Okay, so opposite sila pareho. Yan ay isang reinforcing o positive feedback loop dahil mas nagiging healthy ang financial standing ng company. Punta naman tayo sa kabila. Yung capacity o kakayahan mag-produce at yung dami ng ginagawa yung production, magkaugnayan. Pag mataas yung capacity, tataas ang production. Okay? Pag mataas yung capacity, tataas yung production. So, same yung relationship niya. Pero, ang sobrang production, nagdudulot ng pagbaba ng capacity. Opposite. Dahil sa wear and tear ng mga makina. Sa stress ng mga tao sa productivity. Di ba? Therefore, pag papaikutin natin, pag bumaba yung capacity, magdudulot ng mas mababang production. So, ito ay balancing or negative feedback loop. So, balikan natin ang visual sentence structure na ginagamit natin sa paggawa ng causal loop diagram or CLD. Yung variable, yan yung noun o pangalan. Ito yung subject ng ating pangungusap sa CLD. Ito yung bagay o konsepto na nagbabago o may value. Yung arrow, parang verb yan o pandiwa. Yan yung nagpapakita ng action at direksyon ng impluensya. Kung paano naapektuhan ng isang variable ang isa pa. Halimbawa, tumaas, bumaba, nagdulot ng pagtaas, nagdulot ng pagbaba. At yung adjective, yan yung naglalarawan sa nature ng relationships. Ito yung same or opposite, S at O, na idinaragdag natin sa uluhan ng arrow para ipakita kung paano nagbabago yung mga variables kaugnay sa isa't isa. Sa madaling salita, ang variables, ang sino o ano, ang arrow o ang ano ang ginagawa, at ang adjective, yung S at O, ang papaano ang relasyon ng mga variables na yon. So parang grammar ito ng causal loop diagram or CLD. So, ang pinaka-basic unit ng isang system ay yung feedback loop. Ito yung pundasyon kung paano nagbabago at gumagalaw ang isang sistema. So, ang feedback loop ay nabubuo kapag ang epekto ng isang pagbabago ay bumabalik at muling nakakaapekto sa orihinal na nagdulot ng pagbabago. So, para siyang isang cycle ng causal effect to causal effect to causal effect na hindi natatapos. So, say for example, variable 1 nakakaapekto sa variable 2. Variable 2 nakakaapekto sa variable 3. Variable 3 bumabalik at nakakaapekto sa variable 1 na nagpapasimula ng panibagong cycle. So ito ngayon, yung nagpapahiwatig doon sa tinatawag nating system behavior o ang kabuang paraan kung paano nagbabago at tumatakbo at gumagalaw ang isang sistema sa paglipas ng panahon. So ibig sabihin, doon ngayon lumilitaw yung ugali ng sistema. San galing yon? Resulta yan ng interplay ng dynamics ng relationship ng maraming feedback loops. Halimbawa, sa population, ang feedback loop ng birth rate, death rate, nagdidikta kung lalaki, liliit o mananatiling stable ang population. Sa economic system, ang feedback loop ng supply at demand ang nagdidikta kung tataas o bababa ang presyo, kung gaano karami ang gagawin at bibiling produkto. Sa isang organization, ang feedback loop ng employee performance at management feedback, yung feedback ng management, ay nagdidikta kung mag-i-improve or magde-deteriorate ang productivity. Bottom line, kapag naunawaan natin yung feedback loop, na ipapaliwanag natin kung bakit ang isang maliit na pagbabago sa isang bahagi ng system ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ibang bahagi ng system. At kung bakit ang ilang mga problema ay paulit-ulit na lumilitaw. So therefore, ang isa sa mga elemento ng lengguwahe
ng causal loop diagram ay yung feedback. Batay sa mga examples natin kanina, napagtanto natin na may dalawang pangunahing uri ng feedback loops. Yung reinforcing loop at saka yung balancing loop. Yung reinforcing loop ay tinatawag ding positive loop. Pero hindi ibig sabihin nito na palaging positive ang kinalalabasan. Ang ibig sabihin lang nito, ang pagbabago sa isang variable ay nagpapalakas sa orihinal na pagbabago na nagdudulot ng amplification o pagtindi. Sa kabilang banda naman, yung balancing loop ay madalas ding tinatawag na negative loop. Pero hindi ibig sabihin nito na palaging negative ang kinalalabasan. Ang ibig sabihin lang nito, ang pagbabago sa isang variable ay nagdudulot ng mga epekto na sumasalungat sa original na pagbabago, kaya't nagiging stable ang sistema. So kung titingnan natin ang reinforcing loop, ang reinforcing loop maaaring magdulot ng virtuous cycle, patuloy na pag-unlad, patuloy na pagpapahusay, o maaaring magdulot ng vicious cycle, patuloy na paglala, patuloy-tuloy na pagkasira. So doon sa reinforcing loop, ang system behavior na nakikreate niyan ay exponential growth, matinding paglago, or exponential decay, matinding pagkabulok o pagkalugmok. So nagkakaroon siya ng amplification, pagtindi o paglala. Sa balancing loop naman, nagdudulot yan ng self-correcting behavior, pagtutuwid sa sarili. Self-resisting siya, ibig sabihin nun, lumalaban siya sa pagbabago. At oscillation, paggalaw ng pabalik-balik. Or goal-seeking behavior, ibig sabihin yung system, yung feedback loop, naghahanap ng equilibrium para magpantay. So mahalaga tong feedback loops na ito na maintindihan natin maigi. Kasi unang-una, binanggit nga natin kanina, mapipredict yung system, makakahanap tayo ng mga effective na interventions. So magsimula tayo ngayon sa isang mas complex na halimbawa ng feedback loops, okay? Gamit ang konsepto ng supply and demand. So meron tayong tatlong variables dito. Quantity supply, price, at saka quantity demand. So, ano yung relationship ng quantity supply sa quantity demand? Pag mababa ang quantity supply, tataas ang quantity demand. So, opposite siya. Pag mataas ang quantity demand, so, ibig sabihin, yung quantity supply natin, bababa. So, opposite siya. Pag bumaba ang quantity supply, yung presyo, tataas. At pag yung presyo tumaas, yung quantity demand, bababa. At pag bumaba ang quantity demand, yung presyo, tataas. At pag tumaas yung presyo, tataas ang quantity supply. Bakit tataas ang quantity supply pag tumaas yung presyo? Kasi iisipin ng mga negosyante, kikita sila, magpa-participate sila sa pagbebenta doon sa market. So magpo-produce sila. Ang tanong, ilang feedback loops ang nakikita natin ngayon dito? Meron tayong 4 na feedback loops. Yung unang feedback loop, from quantity supply to quantity demand, from quantity demand to price, and from quantity supply to price, yan ay reinforcing loop. Yung pangalawang feedback loop, from quantity demand to quantity supply, from price to quantity supply, and then price to quantity demand, yan ay reinforcing loop. Yun naman pangatlo, from quantity supply to price, and from price to quantity supply, yan ay balancing loop yan. At yung quantity demand to price at yung price to quantity demand, yan ay balancing loop din. So ngayon, let's practice.